Ang Hyundai Heavy Industries ay nagmoderno ng BRP Jose Rizal warship na may dagdag na nakakagulat na lakas. Ang unang guided missile frigate ng Philippine Navy, ang BRP Jose Rizal, FF-150, ay dumating sa South Korea noong Hunyo 15, 2023 para sa kauna-unahang dry docking at repair operations nito mula nang i-commissioning ito noong Hulyo 2020 na nagmarka ng bagong dimensyon sa Pilipinas, relasyon sa pagtatanggol ng Republic of Korea, ROK. Ang FF-150 ay sasailalim sa kanyang unang regular na dry docking para sa pangangalaga, pagpapanatili ng kanyang katawan, makinarya, at ilan sa kanyang mga sistema ng pakikipaglaban at komunikasyon, sabi ng Philippine Navy sa isang pahayag sa forum. Natanggap ng South Korean shipbuilder na Hyundai Heavy Industries, HHI, ang kontrata para magsagawa ng maintenance, repair, at overhaul ng Rizal-class frigates. Itinayo ng HHI ang Jose Rizal at ang kapatid nitong barko, ang BRP Antonio Luna, FF-151, sa halagang $337 milyon noong 2016 na. Ang mga aktibidad sa pag-aayos ay bahagi ng mga obligasyon sa waranti ng tagagawa ng barko. Isa sa mga highlight ay ang cross-training kasama ang ROK Navy sa engineering at damage control system. Ang ROK ay naging napakasuporta sa mga pagsisikap ng modernisasyon ng Pilipinas, hindi lamang sa mga material na pagkuha, kundi pati na rin sa pagtulong sa amin na mapanatili ang aming mga bagong kakayahan, at ang pagsasanay ng aming mga tauhan, sabi ng Philippine Navy. Ang pag-aayos ng ROK ay tutulong sa sasakyang pandagat na makamit ang pinakamainam at napapanatiling kakayahang magamit, na nagpapahintulot sa barkong pandigma na mag-ambag sa pagganap ng mandato ng hukbong dagat ng Pilipinas na protektahan ang soberanya nito, tiyakin ang integridad ng teritoryo, at manatiling maasahang katuwang sa pambansang kaunlaran, ayon sa mga opisyal ng Pilipinas. Sinabi ng mga opisyal ng ROK Navy na magpapatuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan, matapos matulungan ang Pilipinas sa mga pagsisikap nito sa modernisasyon. Si Adm. Lee Jong-ho, hepe ng operasyon ng hukbong pandagat ng ROK, at si Vice Adm. Toribio Adasigayer, ang pinuno ng watawat sa punong tanggapan ng Philippine Navy, ay ganito ang sinabi ng bumisita ang mga pinuno ng ROK Navy sa punong tanggapan ng Philippine Navy sa Maynila noong Mayo 2023, "Marami kaming natutunan mula sa iyo. At ito ay isang paraan para matuklasan namin ang mga paraan ng pagtutulungan sa mga tuntunin ng edukasyon at pagsasanay at modernisasyon," sabi ni Adasi kay Lee, ayon sa pahayagang The Manila Times. Ang Rizal-class frigates ay ang pinakamodernong barkong pandigma ng Philippine Navy. Ang fleet nito dati ay binubuo ng karamihan ng mga refurbished patrol vessels mula sa United States. Ang Rizal-class frigates ay may kakayahang anti-air, anti-surface, anti-submarine at electronic warfare. Ang parehong mga barko ay madalas na nakadeploy upang magpatrolya sa South China Sea at magsagawa ng mga pagsasanay militar sa loob at labas ng bansa. Ang South Korea, na mabilis na naging isa sa pinakamalaking exporter ng armas sa mundo, ay nagsupply ng iba't ibang kagamitan sa pagtatanggol sa Pilipinas. Nilagdaan nito ang 12 unit F-50 light combat aircraft deal sa Maynila noong 2014 na. Noong 2022, pumayag ang Pilipinas na bumili ng higit pang mga barko mula sa JCHA ng South Korea na may 2 corvette na nagkakahalaga ng $547 milyon at 6 na offshore patrol vessel na nagkakahalaga ng $574 milyon na binibigyang diin ang kanilang lumalalim na relasyon sa seguridad.
Ang mga hinaharap na uso sa relasyon sa pagtatanggol ng Pilipinas-Korea ay ibabatay pa rin sa nakaraan at kasalukuyan dahil ang industriya ng pagtatanggol ng Korea ay nakagawa na ng imprint sa sandatahang lakas ng Pilipinas, sinabi ng historyador ng militar ng Pilipinas na si Mark Condeno sa forum. Ang mga umuusbong na paraan ng pakikipagtulungan sa depensa ay makikita sa industriya ng aerospace kung saan ang hinaharap na Kiev Negatibo 21 Boramay Multi-Role Fighter ay ina-advertise sa mga bansa sa Timog Silangang Asya kabilang ang Pilipinas, habang ang naval o maritime na relasyon ay maaaring higit pang umunlad sa pagbubukas ng mga bakura ng pag-aayos ng barko sa Subic Bay para sa Korean-built warships ng Philippine Navy. Binanggit din ni Condeno ang kamakailang paglahok ng mga puwersa ng Arokay bilang mga tagamasid sa Pilipinas, at mga pagsasanay militar ng US, tulad ng ehersisyo kamandag noong Oktubre 2022. Ang pakikibahagi sa ehersisyong balikatan sa hinaharap ay magiging isang malugod na pag-unlad, gayon din ang higit pang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang puwersa, sinabi niya. Ang mga umuusbong na paraan ng pakikipagtulungan sa depensa ay makikita sa industriya ng aerospace kung saan ang hinaharap na Kiev Negatibo 21 Boramay Multi-Role Fighter ay ina-advertise sa mga bansa sa Timog Silangang Asya kabilang ang Pilipinas, habang ang naval o maritime na relasyon ay maaaring higit pang umunlad sa pagbubukas ng mga bakura ng pag-aayos ng barko sa Subic Bay para sa Korean-built warships ng Philippine Navy. Binanggit din ni Condeno ang kamakailang paglahok ng mga puwersa ng Arokay bilang mga tagamasid sa Pilipinas, at mga pagsasanay militar ng US, tulad ng ehersisyo kamandag noong Oktubre 2022. Ang pakikibahagi sa ehersisyong balikatan sa hinaharap ay magiging isang malugod na pag-unlad, gayon din ang higit pang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang puwersa, sinabi niya.